Usapan natin ngayon kung halimbawang tayo po ay naguguluhan, miserable, nalilito kung bakit ang dating mahal natin ngayon ay biglang nag-ghosting, ayaw tayong makita, ayaw tayong makausap at completely nag-radio silence na po siya mga kapatid. Alam na alam ko po na sariwang-sariwa pa po sa mga memories natin, sa isip natin, yung pinagsamahan natin at nakita nga po natin kung gaano niya tayo kamahal. Pero ngayon ang tanong, bakit? Sabi ko nga po, kung gaano kasariwa at kung gaano ka-updated tayo sa naging relationship nyo at sa naging emotions niya sa'yo, ay mas ramdam at affected mo ngayon ang breakup nyo mga kapatid kesa po doon. Then, kung gaano naman kasariwa sa atin ang naging breakup na to mga kapatid, kung gaano tayo ka-updated sa mga naiisip natin kung bakit biglang sumasagi at mas miserable, mas painful at mas puzzled po tayo ngayon dahil tayo po ngayon ay gino-ghosting ng ating ex mga utol. No calls, no chat, no text. Generally, no connection ang ex natin. Emotionally wounded at dismantle tayo mga utol. Yan ang pag-uusapan at dyan ko kayo tutulungan ngayon mga kapapong. Hindi naman po siguro siya nawalan ng signal at nagka-amnesia po at bigla po tayo nakalimutan. That resulted nga po sa pananahimik niya ngayon mga kapatid. Just an idea at brief background lang po kung bakit nangyayari sa atin ito mga kapapong. At para maintindihan nga po natin, people with an avoidant type of personality ang kadalasang gumagawa nito and might be na ganyan ang ex natin. A portion of our ex probably ay avoidant mga utol dahil kadalasan ito kagad ang nagiging retaliation nila kung halimbawang things are getting complicated po sa kanila. Yung mga ex po kasi na ganito, they are very hesitant at any form of attachment. Palaiwas, palatago. Sila po yung mga klase ng tao na nakaranas po ng tinatawag na constant parental rejections po in the past. Maaring sa nakaraan nila or let's say sa mga past relationships din po nila mga utol. Sila yung mga tipo na hindi basta-basta nagtitiwala. Meron po silang mga tinatawag na dependency issues. Kaya madalas silang gumagamit ng mga indirect process tulad nga po ng ghosting, radio silence o yung pag-iwas nga po. Dumarating sa atin ang mga ganitong sitwasyon mga utol coming from our ex or dating mahal nga po natin. Have some time na tignan natin ang ating sarili instead of looking sa ex natin. Cause also might be na na-traumatize at na-overexert po natin ang ex natin by pushing him or her na makipagbalikan sa atin. Baka mamaya nakikita niya tayo as a very desperate person at syempre ang tendency po kasi is iiwas po talaga. Isa rin po kasi ito sa pinakapangunahing dahilan mga kapatid kung bakit po tayo nag-ghosting at umiiwas ang ex natin. Pinaka-culprit ito kung bakit nangyayari ang ganito sa atin. It's a tendency na pagka nasosobrahan kasi ang isang tao mga utol, magtatago yan. Now, ano ba talaga exactly ang dapat gawin? Dapat na dapat ipakita mo or iparamdam mo nga if ever na gawin ito bigla ng ex mo, no connection kagad ng ex mo sa'yo. Alam kong hindi ka handa rito mga utol at masakit. Hindi tayo handa na iniwan tayo ng walang malinaw na dahilan. To be honest, alam kong mahirap gawin ito. Ito yung bagay na kumbaga ang hirap-hirap mag-isip. Mahirap gawin pero ito ang mga bagay na makakatulong sa ating mga kapatid. Initially, stop torturing ourselves. Alam kung sa maghapon ay nakabantay, lagi kang tumitingin sa FB, Instagram, social media po ng ex natin. Kakatingin sa social media posting or updates sa mga ex natin. Let's face it mga utol. Alam ko naman na dito tayo mahihirapan at alam naman natin na hindi ito makakatulong sa bawat isa. Ito po ay tinuturing na number 1 wrongdoings at pahihirapan tayo ng gusto. Pero nagagawa pa rin natin, alam ko yun dahil mahal natin. Pero kung makakaiwas sana tayo ay mas mapapabilis po ang recovery natin. Nabanggit ko yung recovery, bakit? Ito po kasi ang dapat nating gawin. Both po kasi na if you're trying to move on or even getting your ex back at ginagawa nyo po ito, ay siguradong dinadagdagan lang po natin yung sakit at distractions po na pwedeng makasira sa atin. Dapat pong ma-realize natin kaagad-agad na at this point ng breakup natin, dapat eliminate natin to mga utol. Kasi kung malinaw na gusto mong balikan ang ex mo at malinaw din na ghosting, pag-iwas, no contact, radio silence ang chosen method ng ex mo sa iyo at ginagawa po niya, most likely ay dapat makita mo kaagad ito na isang mensahe mga utol. Meron siyang gustong iparating sa inyo na dapat po natin pag-isipan. Mensahe rather than isip-isipin natin ang ugat at problema. At minsan nga naiisip at nasisisi pa natin ang ating mga sarili.
Mali po ito mga utol. Dahil in order to succeed, kesa po papanghinaan po tayo ng loob mga utol, you need to focus deeply sa nangyayari. Kailangan makita mo to na he or she is directing you. Nilalagay ka niya sa posisyon na alam niyang papabor at lalamang siya sa iyo mga utol. Na if ever kontrahin, habulin, or baguhin mo ang kanyang naiisip, mag-react ka dito ay parang pinatulan mo na rin yung mga expectations niya mga bossing. Dito po tayo masisira. Matagal ko na pong binabanggit sa mga vlog ko which is really true. Huwag mong gawin yung expectations po niya. Malinaw na malinaw mga kapapong na kung hindi ka magpapadala dito at di ka magre-respond sa inaasahan po niya, it will bring him or her in a position na hindi siya sigurado at alanganin po siya. Also in a position na lalamang ka mga utol, mapapawaw at masosorpresa siya sa iyo. Kasi sabi ko nga, di niya expected at malaking impact po ito sa breakup nyo. We have to understand na by ignoring your ex sa ginagawa niya, sa lahat ng ipinapakita niya sa iyo, quickly try to move on dahil kung una kang makaka-recover dito mga kapatid, lamang ka sa ex mo. Sabi ko naman po, at any point, ang ex po natin also had some days of recovery. Medyo nag-iisip-isip din po yan at medyo naaalanganin po yan. 82% to 85% po ng mga ex natin, lagi ko nga pong sinasabi, ay hindi po sigurado sa naging desisyon. No doubt mga utol na mas lalaki po ang chances mo na maibalik ang ex mo. Magparamdam siya sa iyo. Kasi once you ignore, mabilis niyang mafe-feel to kapatid. Dahil dati kanyang karelasyon. Kailangang iparamdam mo na if he or she is having problems at ayaw kanyang makita o makausap, ito nga't ni radio silence po tayo, you have to let them feel na no way ka magre-reach out sa kanya. Or even magtanong or humabol mga utol. Let him or her deal with all the effect of their own immaturity sa pag-iwas sa'yo. Problema niya ito at huwag kang sumausaw mga utol. Nabanggit ko kanina na very close ang mga ganitong actions sa isang taong avoidant type mga kapatid. At kung close ang ex mo dito, bibigyan kita ng isang susi mga utol na napakalaki ng chances na totoo. Ang ex na nag-radio silence sa iyo sa ngayon ay may mataas na percentage na hindi kanya maiisip, mamimiss, makikita yung value, importance, or even maisip po na balikan ka. Typically, ay hindi po niya lahat yan mararamdaman unless na may pakita po natin ang isang bagay. Yung may pakita po natin na you've accepted the breakup, you've accepted and necessarily ayaw mo na rin pong bumalik sa kanya. Yung chances na kung ano man ang mangyari ay wala na rin siyang babalikan if ever po sa'yo. Na maniwala po kayo sa hindi. Ito po yung mga hidden fears ng ex natin mga utol. So kung maiintindihan lang sana natin kung bakit at yung maipapakita mo para ma-realize ng ex mo ay di malayong mag-succeed ka rito kapatid. Projecting na you are also moving on and not even trying or thinking na bumalik siya will help you a lot. Malaking malaki ang maitutulong nito mga kapapong kung gusto mong ibalik ang ex mo sa'yo. Dito ka lalamang sa journey mo. Kung umiiwas ang ex mo, exhibiting highly avoidant behavior din ang sagot po natin mga kapatid. Tandaan po natin na ang ex natin may nararamdaman pa rin yan. Kaya lang po nangyayari ang mga utol, things get complicated sa tingin niya. Pero kung ipapakita po natin na tayo po ay very confident at hindi naman po masyadong nag-aalala na in fact, okay lang naman po sa atin kung halimbawang tayo po ay nire-radio silence niya mga utol, magbabago ang pagtingin niya sa inyo. I'll give you last point mga utol. Ganito lang naman yan if you want to analyze kung ano ba talaga ang status mo sa ex mo. Halimbawa, kayo po ay nagkaroon ng specific date na kayo po ay nag-break up. Like for example, October 4, diyan kayo nag-break up. Meaning to say mga utol, August, September, before October 4, nakitaan nyo na po na medyo nag-ghost yung ex mo or let's say dry na siya sa atin mga kapatid. Might be na bago pa lang po dumating yung October 4 ay nawalan na po siya ng gana or nawalan na po siya ng feeling sa inyo. Pero kung i-analyze po natin na August, September, October before that day na kayo po ay nagkahiwalay, meaning to say emotionally affected lang ang ex mo at may pagmamahal pa rin po sa atin. Dahil para nga po sa akin, alam ng ex mo na ito ang makakatulong sa inyo. Dapat ipakita po natin sa ex natin na naiintindihan po natin ng lubusan mga utol at nire-respeto po natin ng lubusan mga kapatid. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga kapatid. I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan. Narating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan. Mahalin po natin ang ating pamilya.